Ako si Katoy, may pangarap ako at mataas ito. Sa sobrang taas nito, pagod na ako. Pero ayos lang, ginusto ko to. Kaya imbis na magreklamo at maginarte, diskarte na lang tayo ng diskarte hanggang lahat ng pagod ay magkaroon ng sukli. Bale, ito na nga ang ikalawang araw na itutur natin yung mga turista natin na galing sa Malabon. Kaya maaga pa lang bago mag alas 6 ng umaga, nag-ayos na ako at nag-asikas para maaga natin silang mabalikan doon sa hotel na kanilang pinag-istayan. Wait lang wait lang. Sasarado ko lang ang gate. Wait lang po. Naganday ka ba? Anana, charot. At ito na nga binabaybay na natin ang kalsada papunta dun sa Tabon-Tabon Daraga Albay. Kung saan dun tayo mag-shortcut papuntang Kamalig. Dun sa Kamalig nag-stay yung ating mga turista. Mamaya ay malalaman nyo kung anong rason bakit napili nila na dun na lang mag-stay kaysa dito sa sentro at syudad ng Albay. Dito nga ipapasok na tayo ng driver's zone. Shortcut basta papuntang Kamalig Albay galing ng Daraga. Hello mayon na magayon na sa kuyang inspirasyon na dawa igwakang imperfection ikamang girarayang pinakang magayon sa gabos na bulkan na may sadiring gayon. Dito pala sa kalsadang ito, dito dumadaan yung mga truck, bus at iba pang sasakyan na papuntang Manila na galing sa iba't ibang parte ng Sorsogon Province at Visayas at Mindanao. Ayan na nga, nakarating na tayo kung saan natin susunduin yung mga turista. Bale, park muna tayo dito at maya-maya ipapakita ko sa inyo yung ganda ng view. Kaya naman mas pinili nila na dito magstay kaysa doon sa syudad ng Daraga at Albay. At ayan na nga, mas gusto nga daw pala nila na ganyan ang kanilang nakikita kumpara sa mga matatas na building, sa mga kalsada, mga sasakyan. At yan nga pala, second floor ng bahay na yan ang kanilang nirentahan. At dyan sila namalagi mula kahapon ang pagkahatid natin hanggang ngayon. Naandito na nga pala kami sa Cagsawa Ruins at tignan nyo naman yung ganda. Bali sa pagkakaalam ko, unang itinayo ito sa bayan ng Cagsawa. Kasalukuyang bahagi nga pala siya ng Daraga noong 1587, ngunit sinunog ito ng mga piratang Olandes noong 1636. At muli itong itinayo ni Padre Francisco, basta nakalimutan ko yung apelyido, noong 1724. Subalit nawasak ito kasama ang bayan ng Cagsawa noong Pebrero 1814 sa kasagsagan ng pagputok ng Bulkang Mayon. Dapat nga pala hindi ka lang basta driver, dapat alam mo rin yung history ng mga pinupuntahan ninyo para at least kapag nagtanong sila ay may isasagot ka. Bali sa kabuuan nga ng simbahan ay yan na lamang ang natira at naging kabilang na nga yan sa landmark ng buong Bicol region, hindi lang sa Albay. At yan, kung sinisipag kayong magbasa, basahin nyo, i-post nyo na lang. Dito nga sa parte na ito ay makikita nyo yung ibang parte ng simbahan na nawasak noong pumutok yung bulkan na nabanggit ko kanina sa history nitong Cagsawa Church. Isa nga din pala ito sa nagpatunay sa akin na nakakabilib ang architecture noong unang panahon. Bali ito nga pala ang pinakapinto mula sa pinaka main part ng simbahan hanggang papunta dito sa pinaglalagyan ng bell. At ayan nga, makikita nyo yung loob kung saan lahat ng nakatayo na yan ay purong bato lamang na pinagpatong-patong. Mapapaisip ka kung ano pang ibang material ang ginamit dito. Dito nga, bago natin sila ilipat sa susunod nilang pupuntahan ay pinatikim muna natin sila ng chili ice cream kung saan meron itong level mula level 1 hanggang level 5 at nagkakahalaga lamang ng 50 pesos kada isa. May pasalubong si sir na binili, baka naman. Level 5 nga pala yung aking napili at ang kay sir ay level 1. Ice cream Ito parang halos wala lang. Pero may hagod. One. At dito nga ay papunta na kami sa Daraga Church. Medyo maaga pa kaya hindi pa traffic. Sa painting nga pala na ito ay dito mo makikita ang kwento na nagsasaad
ng ugnayan ng Kagsawa at Daraga Church. Bali dito nga pala lumipat yung mga nananampalataya doon sa Kagsawa Church noong nasira ito nung pagputok ng bulkan. At hindi lamang iyon, nagsilbi din itong kuta ng mga sundalong Hapon noong World War II. Dito nga ay ihahatid na natin ang ating mga turista sa airport dahil maya-maya ay aalis na sila. Medyo nakakalungkot nga din pala sa part na ito na ihahatid mo na sila dahil kahit sa kaunting oras mo lamang silang nakasama ay naranasan mo na maramdaman na hindi ka iba sa kanila. Hindi ka basta driver, hindi ka basta kung sino man, kundi pinaramdam nila na parte ka ng pagbisita nila sa lugar na ito. Kaya hanggang sa muli, maraming salamat nga po pala sa inyo.